Kumusta mga kababayan? Tulungan ko kayong maintindihan ang pagkakaiba ng RRSP at FHSA o ang First Home Savings Account. Alin kaya ang mas babagay sa inyo? Sige, simulan na natin. Dito sa Canada, may dalawa tayong magandang savings account na parehong may tax benefits, ang RRSP at ang FHSA. Pero magkaiba ang gamit nila, at kung alam natin ang pagkakaiba nila, makakatulong ito para mas maging matalino tayo sa paghawak ng pera natin. Una, pag-usapan natin ang RRSP o ang Registered Retirement Savings Plan. Ito ay para sa pag-ipon para sa pagre-retiro. Ang ihulog mo dito ay tax deductible. Ibig sabihin, may babawas ito sa kinita mo para mapababa ang babayaran mong tax sa perang kinita mo. Pwedeng lumago ang pera mo dito ng walang tax. Pero tandaan, babayaran mo naman ang tax kapag kukunin o ilalabas mo na ang pera mula dito. Pwede kang maglabas ng hanggang $35,000 para sa pagbili ng unang bahay mo gamit ang HPP. Pero kailangan mong isoli. Sunod naman ay ang FHSA o ang First Home Savings Account. Ito talaga ay ginawa ng gobyerno ng Canada para sa mga first-time home buyers. Tulad ng RRSP, ibabawas din sa taxable income mo ang perang ihuhulog mo dito at pwedeng din lumago ng walang tax. Pero ito ang maganda. Walang tax ang perang ilalabas mo galing dito kung gagamitin mo ito sa pagbili ng bahay at hindi mo kailangan isoli. Pwede mong ilipat ang pera sa RRSP o RRIF kung hindi mo gagamitin o hindi mo nagamit sa pagbili ng bahay. Pag-usapan din natin ang limitasyon sa paghulog ng pera. Sa RRSP, pwede kang maghulog ng hanggang 18% ng kinita mo noong nakaraang taon. Sa FHSA naman, pwede kang maghulog ng $8,000 kada taon na may lifetime maximum na $40,000. Pagkumparahin natin silang dalawa. Una, sa gamit ang RRSP ay para sa pagre-retiro, ang FHSA ay para sa pagbili ng unang bahay. Pangalawa, bawas sa tax, parehong pwedeng may bawas sa taxable income. Pangatlo, paglago ng pera, parehong lalago ang pera ng walang tax. Pang-apat, pagkuha ng pera, walang tax sa RRSP kung gagamitin sa pagbili ng unang bahay, pero kailangan mong isoli. Wala din tax sa FHSA kung gagamitin sa pagbili ng unang bahay at hindi kailangan isoli. Panglima, limitasyon sa paghuhulog. RRSP ay 18% ng kinita ng nakaraang taon. FHSA ay $8,000 kada taon na may limit na $40,000 lifetime. Alin kaya ang dapat mong piliin? Kung ang gusto mo ay bumili ng unang bahay, FHSA talaga ang panalo kasi hindi mo kailangan isoli at ito talaga ang gamit niya. Pero kung gusto mo ng mas malawak na pagpipilian, pwede mo pa rin gamitin ang RRSP gamit ang home buyer's plan nito. Pero sa totoo lang, pwede mo silang gamitin pareho. Para sa iba pang tips tungkol sa pera at pag-i-invest dito sa Canada, i-like, i-share at mag-subscribe ka na sa channel ko. Ito ang Ray Riches Academy. Maraming salamat po sa panood. Hanggang sa muli.